Mga kababayan, pumiyok na si dating Presidential Legislative Liaison Officer, Undersecretary, mga kababayan, na si Adrian Bersamin. Umano'y hawak na ng mga opposition legislators tulad ni na Congressman Libiste, Congressman Tinio, at Congressman Irisi, mga kababayan. Itong umano'y laptop na naglalaman ng palitan ng mga text messages nito ni Bersamin at saka ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Nakakapanggilabot ito, mga kababayan, at nandoon daw lahat ng mga confirmation messages in regards with the delivery of billion of kickback pesos galing sa flood control, mga kababayan. So, ito na. Ito na yung umpisa, mga kababayan, na yung bitak-bitak na pundasyon ng Malacanang. Patunay na ito na mayroon ng mga dating kaalyado na talagang may hawak ng mga matibay na ebidensya na unti-unti nang lumantad, unti-unti nang lumisan sa poder ng administrasyon, mga kababayan. Napag-alaman natin na itong si Adrian Bersamin, mga kababayan, inaakusahan ito ng 10 billion allegedly bagman ito ng Malacanang sa usaping flood control anomalies, mga kababayan. No, itong si Adrian Bersamin, pamangkin ito ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, mga kababayan, na halos magkasabay lang silang nag-resign. Tatlo silang cabinet secretaries na nagre-resign na galing mismo sa Office of the President, mga kababayan. Si Amina Pangandaman ng DBM, si Executive Secretary Lucas Bersamin, at itong si Adrian Bersamin, mga kababayan. Sabay-sabay sila. Araw lang ang pagitan na nagre-resign itong mga ito nung pumutok yung usaping 10 billion kickback anomalies dyan sa mismong Malacanang, mga kababayan. At ito si Adrian yung umano'y tumanggap bagman ng pirang kickback para sa Pangulong Bongbong Marcos. Bakit doon niya ipinagkatiwala ang usaping ito sa mga hindi kaalyado ng administrasyon? Mas ginusto niya na doon niya ipagkakatiwala kay Congressman Leandro Libiste, mga kababayan. Siguro una ang seguridad ng kanyang buhay, mga kababayan. So natatakot siya, kaya siya lumantad na, at natatakot siya sa kanyang kaligtasan. Mantakin mo Pangulo ng bansa ang binabangga niya rito. Pangalawa, mga kababayan, wala na siyang tiwala. Wala na siyang tiwala na mapapangalagaan pa at mapoprotektahan pa yung kaligtasan niya sa kamay ng administrasyon. So ginusto niya na doon niya ipagkatiwala kay Congressman Libiste, mga kababayan. So antabayanan natin ito, mga kababayan. Marami pang susunod dito ngayon. Marami pang susunod na mga mabigat na mga tao na dating nanunungkulan sa Administrasyong Marcos at kasalukuyan na hanggang sa ngayon nandyan pa. Marami pang susunod dito kaya Bersamin, mga kababayan. So, antabayanan natin ito.
pag ito si Amina Pangandaman ang magsasalita, mga kababayan, yan, matindi din yung mga liberasyon na yan. Kasi Department of Budget and Management yan. Imposible kung wala siyang alam sa mga usaping ito. So, manatili tayong magmatyag, manatili tayong makikialam at makikibaka sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Ipagdasal din natin ang ating inang bayan para sa kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Mabuhay tayong lahat, mabuhay ang Pilipinas.